O Diyos, salamat po sa iyong kagandahang loob sa amin. Sa iyong awa, sa iyong biyaya, sa iyong kagalakan, pag-asa at pananampalataya na inilagay mo sa aming puso. Nakikita mo po, Panginoon, ang aming kinabukasan, ang kasamaan na naghahanda sa mga susunod na araw at ang mga kagipitan. Subalit ang lahat ng ito ay hindi aksidente, kundi nasa iyong sariling plano kung paano mo kami papagtibayin. Palakasin mo po kami sa pagtitiwala sa iyo. Ikaw ay palaging makatwiran. Ang iyong paghahari ay absolute na paghahari. Hindi ka nagbabago sa iyong pagkadiyos, sa iyong mga pangako. Kaya sa pakikinig namin ng salita mo sa gabing ito, hawakan mo po ang aming isip at puso, na maunawaan namin kung gaano kadakila ang iyong pagmamahal sa amin. Ang kalakihan ng tagumpay ng Panginoong Hesukristo. Sa kabila na kami po ay nabubuhay sa isang daigdig na hindi patas at walang pag-asa. Subalit sa iyo ay meron kaming pag-asa, kinabukasan at buhay na walang hanggan. Salamat sa pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo sa kawalan ng katarungan. Ang doktrina ng Panginoong Hesukristo sa kawalan ng katarungan. Sa bawat maayos na lipunan, ang pamahalaan ay itinatag upang pangalagaan ang kapakanan at ang karapatan ng bawat mamamayan. Isa sa mga pangunahing tungkulin nito ay tiyakin na ang katarungan ay naipapatupad ng patas. At ang bawat tao ay pinoprotektahan laban sa pang-aabuso. Ito ang dahilan kung bakit sa 1987 Constitution ng Pilipinas, malinaw na ipinahayag ang prinsipyong ito, na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang probisyong ito ay nagpapahayag na ang bawat mamamayan ay may likas na karapatan. Karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian. At na ang pamahalaan ay may pananagutang igalang at ipagtanggol ang mga karapatang ito sa pamamagitan ng makatarungan at wastong proseso ng batas. Sa ganitong diwa, mga kapatid, inaasahan na ang pamahalaan ay magiging tagapangalaga ng katarungan. Na ang pamahalaan ay magpaparusa sa lahat ng gumagawa ng masama at nagtatanggol sa mga naaapi. Layunin nitong tiyakin na walang sino man ang mapaparusahan ng walang sapat na batayan at walang sino man ang maaalisan ng kanyang karapatan dahil lamang sa kapritso ng kapangyarihan. Subalit sa kasaysayan ng sangkatauhan, mga kapatid, hindi palaging ganito ang nangyayari. Karaniwan ang napaparusahan lamang ng hindi patas na pagtingin ng batas ay mga mahihirap at ang mga mayayaman ay nakakaligtas sa pangil ng batas. May pagkakataon na mismong ang institusyong itinatag upang magtanggol ng katarungan ay nagiging kasangkapan ng kawalan ng katarungan. Kapag nangyari ito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong para sa ating mga mananampalataya.
paano kami makakapamuhay bilang Kristiyano kapag ang hustisya ay hindi ipinatutupad ng tama at ang kapangyarihan ay ginagamit laban sa kung anong matuwid. Hindi na bago ang tanong na ito, mga kapatid. Sa panahon ng Panginoong Hesukristo at ng unang iglesia, ang mga tagasunod ni Kristo ay madalas na nahaharap sa pamahalaang at sistemang hindi makatarungan. Sa kabila nito, nagbigay ang Panginoon ng malinaw na aral kung paano dapat tumugon ang kanyang mga tagasunod sa harap ng kawalan ng katarungan. Ang doktrinang ito na makikita sa kanyang salita, sa kanyang sariling halimbawa, at sa turo ng mga apostoles, ang siyang ating pag-aaralan sa gabing ito upang maunawaan kung paano mamuhay bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos sa gitna ng isang mundong baluktot at walang katarungan. Magbabasa tayo sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, verse 38 hanggang 42. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino man sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ang salita ng Panginoon. Yung binasa natin na pahayag na sinasabing mata sa mata at ngipin sa ngipin ay isang prinsipyo ng kautusan na tumutukoy sa makatarungan at patas na pagpaparusa. Layunin itong pigilan ang labis na paghihiganti at tiyakin na ang parusa na ibibigay ng batas ay naaayon lamang sa nagawang kasalanan. Makikita natin itong prinsipyong ito sa mga kautusan ng Lumang Tipan. Halimbawa sa Exodus chapter 21, verse 22 hanggang 25, na sinasabing, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. Na ang prinsipyo na kung anong ginawa ng tao, yan din ang ihahatol sa kanya ng hukuman. Sa Levitico chapter 24, Leviticus 24 verse 19 to 20. At kung ang sino man ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya ay gayon ang gagawin sa kanya. Bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kanyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga hukom ng Israel ay inatasan ng Diyos na maghatol ng may katwiran at walang kinikilingan. Leviticus 19 verse 15, huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha. Ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hahatulan ninyo ng katwiran ang iyong kapwa. Isa pang sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 16, verse 18 hanggang 19, maghahalal ka sa inyo ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng inyong pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ayon sa iyong mga lipi.
at sila'y hahatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Huwag kang magliliko ng paghatol, huwag kang tatangi ng pagkatao, ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Ipinakita ng mga talatang ito, mga kapatid, na nais ng Panginoong Diyos na ang kanyang bayan ay pamamahalaan ng katwiran at katarungan. Sinabi ng awit, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Setro ng kaganapan, ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katwiran at iyong kinamumuhian ang kasamaan. Psalms 45 verse 6-7. Dahil dito, inaasahan na ang bawat pamahalaan sana ay maging patas sa kanyang mga nasasakupan, sa pagpaparusa ng mga nagkakasala, sa pamamahagi ng mga yaman at benepisyo, sa pagbibigay ng oportunidad, sa pagtataguyod ng karapatang pantao at sa pagpapatupad ng wastong proseso ng hustisya. Kaya ang sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 34, ang katwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan. Nasisira ang reputasyon ng isang bansa kapag hindi umiiral ang hustisya. Subalit bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, tayo ay nabubuhay din sa sanlibutan ito na pinamumunuan ng mga tao na taga rito sa sanlibutan. Lumilitaw ang isang mahalagang tanong sa atin, mga kapatid. Paano tayo mamumuhay kung ang pamahalaan ay hindi makatarungan? Paano kung ang prinsipyo ng mata sa mata at ngipin sa ngipin ay hindi na ipapatupad ng tama at ang hustisya ay napupunta lamang sa mga may makapangyarihan? Dito pumapasok ang radikal na doktrina ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Pansinin ninyo sa inyong mga banal na kasulatan sa Matthew 5:39 na yung salitang tao ay naka-italicized, sapagkat sa orihinal na wika, ang tinutukoy ay masamang gawain, masamang pag-uugali, o sistemang gumagawa ng kasamaan. Kung may mga Bible kayong Ingles, ang nakalagay lang dyan, resist not evil. O sa simpleng pagbasa, huwag kayong makilaban sa masamang mangyayari sa inyo kung supposedly ang pamahalaan na gumagawa sa inyo dapat ng patas na hustisya ay hindi gagawa sa inyo ng patas. Ang aral na ito ni Kristo ay tila salungat sa karaniwang reaksyon ng tao sa kawalan ng katarungan. Ngunit ito ang paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sa mga susunod na bahagi, 3 bagay ang titignan natin, mga kapatid. Una, ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pagtugon sa kawalan ng katarungan. Pangalawa, ang sariling halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa kanyang pagdurusa at pagkapako sa krus. Pangatlo, ang turo ng mga apostoles, partikular sa panahon na ang unang iglesia ay inuusig mismo ng pamahalaan. Ano ang turo ng mga apostol sa iglesia? Sa ganitong paraan, mauunawaan natin kung paano tayo dapat mamuhay sa aral ni Kristo, sa halimbawa ni Kristo, at sa pagsunod ng mga apostoles. Umpisahan natin, una, ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Sa panahon ng mga Hudyo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyong Romano. Malaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ang mahihirap ay madalas na walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa hukuman. Dinadagdagan pa ito ng mabibigat na buwis at ng kalupitan ng mga namamahala. Ang mga Pariseyo na nagtuturo ng mga pagkapantay-pantay
at katuwiran ay sila rin ang umaabuso sa mga tao at nagkakamit ng pakinabang mula sa mga tao. Samantalang ang mga Romanong sundalo ay nangingikil at ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para obligahin ang mga mamamayan na kung sila'y lalakad ng 1 milya, pwede nilang obligahin ang sino mang Hudyo na lumakad kasama nila ng 1 milya na ang lahat ng kanilang pasan-pasan, kagamitan at sandata ay ipapabuhat nila sa mga Hudyo ng 1 milya. Sa ganitong kalagayan ng kawalan ng katarungan, itinuro ng Panginoong Hesukristo ang isang aral na lubhang naiiba. Sinabi niya, huwag kayong makilaban sa kasamaan, kundi sa sino man sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ispakinggan natin ang konteksto ng binabasa natin sa konteksto ng isang pamahalaang hindi matuwid. Ang mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal. Sinong gustong kasuhan ka? At kunin ang iyong tunika, iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At ang sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Sa panahon ng pag-aabuso mula sa mga may kapangyarihan, ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay tinatawag na magpatuloy sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Ipinapakita nila ang kanilang paninindigan sa tama hindi sa pamamagitan ng gulo o armadong panghihimagsik, kundi sa pamamagitan ng paghahangad sa katuwiran ng may kaamuan, kababaang loob, habag at pagiging mapagpayapa. At lahat ng ito ay nagmumula sa isang pusong malinis. Ang pagtuturong ito ay hindi lamang tungkol sa personal na pagtitimpi sa harap ng pang-aapi. Isa pang dahilan kung bakit ganito ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat inihahanda niya ang kanyang iglesia, ang kanyang mga tagasunod sa panahon na darating na mismong ang pamahalaan at ang pinuno ng mga relihiyon ang magiging tagausig sa kanila. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, kahit na wala silang ginagawang kasamaan. Kapag lumakad ka sa labas at pagkatapos may sumampal sa iyo sa kanan, meron kang gobyernong tatakbuhan. Pero kung ang gobyerno ang sasampal sa iyo sa kanan, anong gagawin mo? Sabi ni Kristo, iharap mo yung kaliwa. Pag may nagnakaw ng damit mo, may gobyerno kang tatakbuhan, maghabla ka. Pero kung gobyerno ang magnanakaw sa iyo, anong gagawin mo? Pati balabal mo ibigay mo. At kung ikaw ay maisakdal sa korte at pinagbayad ka ng sa palagay mong higit sa dapat mong bayaran, bayaran mo. Kapag may taong inabuso ka, tumakbo ka sa pamahalaan. Pero kung pamahalaan ang abuso sa iyo, anong gagawin mo? Pipilitin kang lumakad ng 1 milya. Sabi ng Panginoon, lumakad ka ng 2 milya. Salamat sa Panginoon kahit papaano may pamahalaan tayo. Na kahit kwento lang, at least may prinsipyo. Pero inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad na isang araw yung pamahalaan mismo na yan ang papatay sa inyo. At yan ay totoo. Sa Matthew chapter 10 verse 17,
Matthew 10:17, sinabi ng Panginoong Hesukristo, magpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin, yan ang hukuman ng mga Hudyo. At kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kasalanan ba ang magpatotoo tungkol sa pananampalataya? Kahit ang mga unang Kristiyano nakikipag-argumento sa mga gobyerno, wala kaming ginagawang masama, ipinangangaral lang namin si Kristo. Pero hahampasin sila sa mga sinagoga. John chapter 16 verse 1 and 2. Ang mga bagay na ito ay aking sinasalita sa inyo upang huwag kayong matisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga at dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Panginoong Hesukristo, darating ang panahon na kahit ang mga leader ng inyong mga relihiyon, ang mga pariseyo na nagtuturo sa inyong mata sa mata, ngipin sa ngipin, dapat patas lang. Sila ang nagtuturo ng katwiran, ay magiging instrumento ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Paparusahan nila kayo at papatayin nila ang mga tagasunod ni Kristo kahit na wala silang ginawang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. At sa harapan ng ganong reality, itinuro ni Kristo, maging matapang ka. Harapin mo alang-alang kay Kristo. Yun ang ibig sabihin na kapag sinampal ka sa kanan, iharap mo ang kaliwa mo. Nang wala ka ng tatakbuhang gobyerno, nagkaroon na ng pagbabago ng pamahalaan at ipagbabawal na ang pananampalatayang Kristiyano, anong gagawin ng mga Kristiyano? Wala ka ng tatakbuhan. Dahil dito, ang doktrina ni Kristo tungkol sa pagtugon sa kawalang katarungan ay hindi teorya. Ito ay isang paghahanda para sa tunay na buhay ng mga mananampalataya sa isang mundong madalas na hindi patas. At sila'y makakapagtagumpay sa tulong ng banal na Espiritu na ibinigay sa kanila ng Diyos upang maging matatag sa pananampalataya, kaaliwan at lakas ng loob. Tignan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pangalawang puntos. Kung babasahin natin sa Gawa 5:41 hanggang 42, ang mga apostoles ay binugbog at pinagbawalang mangaral patungkol sa Panginoong Hesukristo. Nababasa natin, sila nga'y nagsialis sa harap ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ni Kristo. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Hindi inalintana ng mga apostoles ang kahirapan. Hinarap nila ang kanilang pisngi sa bawat sampal at ang kanilang likod sa bawat hagupit upang maipagpatuloy ang dakilang atas ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, bakit? Bakit? Sapagkat kanilang ikinagalak ang pakikibahagi sa hirap ng Panginoong Hesus. Dito mo mahihiwalay ang tunay na Kristyanismo at hindi tunay na Kristyanismo.
Para sa mga taong totoong sumasampalataya, isang karangalan ang magtiis kasama ni Kristo. Isang dakilang karangalan na tawaging Kristiyano. At walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo ay pinarusahan ng kamatayan ng walang tamang proseso. Sa gabing ito, meron akong 10 dahilan kung bakit ang paghuhuli, ang paglilitis at ang paghatol ng kamatayan sa ating Panginoong Hesukristo ay walang due process. Una, hindi siya dapat inaresto. Ang pag-aresto kay Jesus ay naganap sa halamanan ng Getsemani matapos ang pagtataksil ni Judas. Si Judas ay tumanggap ng suhol mula sa mga hukom at mga pinuno ng relihiyon. At kung isipin mo yung sumuhol kay Judas, yun din ang mga hukom na kinabibilangan ng punong saserdote at matatanda, yun ang humatol kay Kristo. Yung nagpahuli kay Kristo ay humatol din kay Kristo. Sinuhulan nila si Judas. Walang formal na paratang sa krimen laban sa ating Panginoong Hesukristo. Walang kaso ang ating Panginoong Hesukristo. Walang isinampang kaso sa oras ng kanyang pagka-aresto. Tsaka lang siya nagkakaso nung nahuli na siya. Siya ay dinakip sa gabi. Taliwas sa kaugaliang legal ng mga Hudyo na nagbabawal ng pag-aresto sa gabi para sa mga kasong may parusang kamatayan. At pagkatapos, dinala muna siya, hindi sa hukuman, hindi sa kulungan. Dinala ang Panginoong Hesukristo sa pribadong bahay, yung bahay ni Anas. Sino siya? Dating mataas na saserdote. Para sa preliminary hearing. Ang pagtatanong na ito ay hindi formal. Walang legal na kapangyarihan si Anas sapagkat wala na siyang opisyal na otoridad sa hukuman nung panahong yun. Illegal ang kanilang paghuli sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, hindi dapat nagkaroon ng paglilitis sa gabi. Ayon sa batas ng mga Hudyo, ayon sa Mishnah, Sanhedrin, Article 4, Section 1, ang kasong may parusang kamatayan ay dapat litisin sa araw, ngunit ihinto sa gabi. Ayon sa Criminal Jurisprudence ng Ancient Hebrew, page 112 ni Mendelssohn, ang mga kasong kriminal ay maaaring dinggin ng iba't ibang hukuman sa araw lamang. Ipinaliwanag ng isang rabbi na si Maimonides na ang dahilan kung bakit hindi maaaring litisin sa gabi ang ganitong kaso dahil ang masusing pagsusuri ay mas malinaw na magagawa kung umaga. Ngunit ayon sa bagong tipan, ang ating Panginoong Hesukristo ay inaresto sa gabi at agad na dinala kay Caiaphas pagkatapos kay Anas, ang mataas na saserdote. Ang pangyayaring ito ay naganap, nilitis ang Panginoong Hesukristo bago tumilaok ang manok. At yun yung oras na itinatwa ni Pedro ang Panginoon. Pangatlong dahilan kung bakit illegal ang kanilang paghatol sa Panginoon. Ayon sa kautusan ng mga Hudyo, hindi maaaring magsimula ang paglilitis sa bisperas ng Sabat o isang kapistahan. Ayon kay Isaac Wise, walang hukuman sa Israel ang maaaring magdaos ng paglilitis sa Sabat o alinman sa 7 kapistahang biblikal. Sa mga kasong may parusang kamatayan, hindi maaaring magsimula ang paglilitis sa araw ng Biyernes o bisperas ng isang kapistahan. Bakit? Sapagkat hindi maaaring ipagpaliban ang kaso ng lampas sa magdamag o hindi ito pwedeng ipagpatuloy habang nagsasabat at may kapistahan.
Gayunman mga kapatid, ito mismo ang nangyari sa Panginoong Hesukristo. Ang paglilitis ay naganap sa bisperas ng Sabat at sa unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Makikita mo yung Passover at saka yung pagtatanggal sa kanya sa krus. Nagmamadali silang magtanggal sa kanya sa krus sapagkat magsasabat na. Bawal yun sa batas. Pang-apat, ang paglilitis sa kasong may parusang kamatayan ay dapat tumagal ng higit sa isang araw. Ayon din sa Mishnah, kung ang hatol sa kamatayan, ang kasong kriminal ay hindi maaaring tapusin sa parehong araw, kundi sa susunod na araw pa. Ginagawa ito upang mabigyan ng panahon ang paghahanap ng karagdagang saksi o depensa para sa akusado. Ngunit ang paglilitis sa Panginoong Hesus ay natapos lamang sa loob ng wala pang 9 na oras. Panlima, ang mga hukom ay bias, hindi naging walang kinikilingan. Ang Sanhedrin mismo ang nagdala ng paratang. Hindi pwedeng sa korte ang hukom, siya rin ang prosecutor. Ang Sanhedrin ang nagdala ng paratang at sila rin ang naglitis sa kaso ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon kay Mendelssohn, ang mga saksi ay siyang nagsisilbing taga-usig. Ang kanilang patotoo ang bumubuo ng paratang. Walang formal na kaso hanggang sa magsalita ang mga saksi sa harap ng kapulungan. Ngunit sa kaso ng Panginoong Hesukristo, malinaw sa Bagong Tipan na ang Sanhedrin ay matagal lang nagpasya na siya'y ipapapatay. Kaya't hindi ito naging patas at walang kinikilingang paglilitis. Pang-anim, ang paratang laban kay Jesus sa ating Panginoong Hesukristo ay mali at hindi napatunayan. Sa harap ng Sanhedrin, ang paratang laban sa ating Panginoong Hesukristo ay pamumusong, blasphemy, kasong pangrelihiyon, pangrelihiyong kaso. Ayon sa Mark 14 verse 58, 2 huwad na saksi ang nagbaluktot sa sinabi ni Jesus at sinabi nilang winikan niya na sisirain niya ang templo. Bukod dito mga kapatid, mali ang proseso, sapagkat ang Sanhedrin mismo ang naghanap ng mga saksi upang magparatang laban sa ating Panginoong Hesus. Sa batas ng Hudyo, ang mga saksi ang dapat unang magdadala ng paratang bago magsimula ang paglilitis. Hindi naman ang hukom ang maghahanap ng kaso. May magrereklamo sa hukom. Ang problema rito, ang mga hukom ang gumawa ng kaso at sila rin ang nag-produce ng sarili nilang saksi. Kailangan ng 2 o 3 saksi na nagkakatugma ang patotoo, ngunit hindi ito nasunod. Sa halip, ang sabi ng Sanhedrin sa Matthew 26:65, hindi na natin kailangan ng iba pang saksi. Narinig nila ang gusto nilang marinig at hindi nila binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus na ipagtanggol ang kanyang sarili. Batay sa mga pekeng patotoo, ipinagpatuloy nila ang hatol ng kamatayan. Ikapito, ang hatol nila ay nagkakaisa. Napakabilis nilang nagkaroon ng unanimous na verdict. Maraming iisipin natin na ang nagkakaisang hatol ay patunay na malinaw ang kaso. Ngunit sa batas ng mga rabay, ito ay kahina-hinala. Pinaliwanag ng isang scholar, bagamat tila salungat sa logic, ang patakarang ito ay bunga ng makataong diwa ng batas ng mga rabi. Kung ang lahat ay agad nagkaisa ng hatol na guilty sa unang araw pa lamang, maaring ang akusado ay biktima ng sabwatan. At ang hatol ay hindi bunga ng maingat na pag-iisip. Unang araw pa lang, death penalty agad. Hindi ganyan ang proseso ng Sanhedrin. Pangwalo, hindi binigyan ang Panginoong Hesukristo ng tagapagtanggol.
Sa batas ng mga Hudyo, kailangan may magtatanggol sa akusado. Ngunit si Jesus ay walang tagapagtanggol. Ayon kay Isaac Wise, kung walang hukom na magtatanggol sa akusado at lahat ay magpapahayag ng hatol na guilty, ang hatol ay hindi valid at ang parusang kamatayan ay hindi maaaring ipatupad. Ayon sa Deuteronomy 13 verse 14, ang hukom ay dapat magsiyasat at mag-usisa ng masinsinan. Ngunit sa kaso ng Panginoong Hesukristo, ang kanilang pagsisiyasat ay tila ginawa lamang upang makahanap ng mga taong magpaparatang laban sa Kanya, hindi upang maghanap ng katotohanan o tagapagtanggol. Pangsyam, ang hatol na kamatayan ay maaari lamang ipahayag sa legal na hukuman. Dahil gabi ang kanilang paglilitis, wala sila sa isang legal na hukuman. Ayon sa batas ng mga Hudyo, pagkatapos lisanin ang whole gazette, wala nang maaaring ipataw na hatol na kamatayan. Ayon kay Maimonides, ang hatol na kamatayan ay maaari lamang ipahayag habang ang Sanhedrin ay nagtitipon sa itinakdang lugar. Ang tinutukoy dito ay ang Hall of Hewn Stone sa templo. Ngunit ayon sa bagong tipan, ang paglilitis sa ating Panginoong Hesukristo ay naganap sa isang pribadong tahanan. Hindi sa opisyal na hukuman, kasi nga gabi. Pinatawan nila ang Panginoong Hesukristo ng parusang kamatayan. Pero dahil wala silang karapatang magpatupad ng execution, pinadala nila siya kay Pilato kinabukasan na, sapagkat bukas na ang hukuman, hindi na ng mga Hudyo kung hindi ng mga Romano. Sapagkat ayon sa kasunduan ng pananakop ng Roman Empire, ang tanging Roma lamang ang may karapatang magpatupad ng death penalty. At panghuli, pangsampu, pansinin natin na binago nila ang kaso ng ating Panginoong Hesukristo nang humarap na siya kay Pilato. Sa unang paglilitis, ang paratang laban sa ating Panginoong Hesukristo ay pangrelihiyon, pamumusong sa Diyos, pamumusong sa templo. Ngunit alam ng mga pinuno ng relihiyon na hindi ito mahalaga sa mga Romano. Kaya nang dalhin nila ang Panginoong Hesukristo kay Pilato, binago nila ang paratang, binago nila ang kaso, ginawa nila itong pagtataksil laban sa Roma. Ginawang kasong rebelyon, ginawang treason, na kanilang sinabi, pag pinakawalan mo ang taong ito, sabi niya, hari siya ng mga Hudyo, hindi ka kaibigan ni Caesar. At itong dahilan kung ba't napilit si Pilato na ipapako siya sa krus. Isang araw, mababa sa 9 na oras, binaliktad nila ang kaso. Gayunman, si Pilato mismo nagpapatotoo na nang suriin niya ang ating Panginoong Hesukristo, wala siyang nakitang kasalanan. Kaya naghugas siya ng kamay. Marami pang nangyari na maaaring ituring na labag sa batas. Halimbawa, ang mga miyembro ng Sanhedrin ay hindi kwalipikadong humatol dahil sila mismo ang sumuhol kay Judas. Ang pagpunit ni Caiaphas ng kanyang damit ay pinagbabawal sa batas ni Moses. At illegal din na kanilang binugbog ang ating Panginoong Hesukristo at siya'y sinampal at pinahirapan habang nasa kustodiya. Sa panahon natin yan, ang tawag yan police brutality. Sampung dahilan. At ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang buong proseso ay malayo sa tunay na hustisya. Dapat mata sa mata, ngipin sa ngipin. Walang kinuha ang Panginoong Hesukristo na buhay para patawan siya ng kamatayan.
Pero para ipaintindi sa atin, na nang sinampal siya sa kanan, inaharap niya ang kaliwa. Na nang kinuha nila ang kanyang damit, pati balabal niya, binigay niya, pinagsugalan nila sa krus. Nang binubuhat ng ating Panginoong Hesukristo ang krus, maalala mo merong isang tao doon na tinawag ng mga Romano para siya na lang ang magbuhat ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Pero tinapos ng ating Panginoong Hesukristo ang paghakbang hanggang doon sa dulo. Ipinakita ng Biblia na kahit ang mga gawaing ito ng kasamaan ay ginagamit ng Diyos upang matupad ang kanyang plano ng pagtubos. Basahin natin sa Acts chapter 2 verse 22. Ito ang pangangaral ni Pedro. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret ay isang taong pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya, gaya ng inyong nalalaman. Siya'y ibinigay ayon sa itinakdang plano at paunang kaalaman ng Diyos. At kayo, sa tulong ng masasamang tao, sinabi ng apostol, masasamang tao ang nagdesisyon sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Sa tulong ng masasamang tao ay ipinako siya sa krus at pinatay. Ngunit siya'y binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa paghihirap ng kamatayan sapagkat imposible na siya'y manatiling bihag nito. Ipinakikita sa atin mga kapatid sa mga halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na sa kabila ng kawalang katarungan na ginawa sa Kanya, ang kamatayan ay naging daan ng ating kaligtasan at pagtubos sa ating mga kasalanan. Isinulat ni Pedro na ang pagtitiis ng Panginoong Hesukristo ay hindi lamang nagligtas sa atin, kundi nagsilbi ding halimbawa sa ating mga Kristiyano. Basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter 2:21 hanggang 25. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi siya nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Yun pala ang sikreto kung bakit ibinigay ni Kristo yung mukha niya sa mga susuntok sa Kanya. Alam niya hindi siya makakatagpo ng katarungan doon sa mga taong humatol sa Kanya. Subalit ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos sapagkat ang Diyos ay palaging patas. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katuwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nakabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa, ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa krus, upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mabuhay tayo sa katuwiran. Sa gayon, ang pagtitiis ni Kristo, sa gitna ng kawalang katarungan ay hindi lamang bahagi ng ating kaligtasan. Ito rin ang pamantayan ng pamumuhay ng bawat tunay na Kristiyano. Ngayon, pangatlo,
paano itinuro ng mga apostoles ang pakikitungo ng mga Kristiyano sa pamahalaan. Sa panahon ng mga apostol at ng unang iglesia, ito ay panahon ng matinding pag-uusig dahil sa pananampalataya. Alam natin yan. At sa pagpapatuloy natin sa natitirang bahagi ng pangangaral, ilagay natin sa isip natin yan, na ang panahon ng mga apostoles ay panahon ng matinding pag-uusig mula sa gobyerno. Matapos ang Panginoong Hesukristo, maraming apostol ang dumanas ng marahas na kamatayan dahil sa kanilang patotoo. Si Santiago ay pinugutan ng ulo. Si Pedro ay pinako sa krus ng patiwarik. Si Andres, si Felipe at si Simon na makabayan ay pinako sa krus sa Asia. Si Bartolome ay binalatan ng buhay sa Armenia. Si Mateo ay sinaksak ng espada sa Ethiopia at si Tomas ay sinibat sa India. Si Tadeo ay pinatay sa pamamagitan ng pagpalo. Samantalang si Juan na sumulat ng Apokalipsis ay namatay sa katandaan, ngunit ipinatapon sa isla ng Patmos at dumanas din ng pag-uusig at matinding pagdurusa. Ayon sa mga tala, siya ay inilubog sa kumukulong mantika bago siya ipatapon sa Patmos. At si Pablo naman ay pinugutan ng ulo. Pero sa kabila ng matinding pag-uusig na ito, itinuro ng mga apostol, alinsunod sa aral ng Panginoong Hesukristo, kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano sa ilalim ng pamahalaan, kahit pa ang pamahalaang iyan ang umuusig sa iyong pananampalataya. Anong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma? Chapter 13, verse 1 to 7. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. Ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Niisip ko, kaya ako nangingiti, sapagkat paano niya to isinusulat samantalang yang pinunong sinasabi niya, yan ang humahatol sa kanila ng kamatayan. Sa panahon natin ngayon, mababaw ang pagkabasa natin sa Romans 13. Tuloy natin, datapwat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat na kayo pasako. Hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito nagsisipagbayad naman kayo ng buwis. Sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Itinuro ni Pablo na ang mga pinuno ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para sa ating ikabubuti. Paano nila nasampalatayanan ang Panginoon sa kanilang panahon? Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pilato. Anong sabi niya kay Pilato? Wala kang kapangyarihan sa akin liban na ibigay sa iyo
ng Diyos. Gayon din ang pamahalaan. Gumanap man ng makatarungan o hindi ang mga namumuno, dapat nating tandaan ng lahat ng pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay ay gumagawang magkakasama para sa ating ikabubuti. Upang tayo'y magwangis at makatulad sa ating Panginoong Hesukristo, Romans 8:28 hanggang 29. Dahil dito mga kapatid, tinawag tayong magpasakop sa pamahalaan, magbayad ng buwis, kahit pa ang dami nilang maleta. At mag-ambag tayo sa ikabubuti ng ating pamayanan. Kung ikukumpara natin yung gobyerno natin ngayon sa gobyerno nila noon, mapalad pa rin tayo. Sapagkat gustong ipakita ng mga Kristiyano noong unang panahon, hindi naman kami magulo sa lipunan. Hindi naman siguro tama na huhulihin nyo kami dahil sumasamba kami kay Kristo. Sinusunod namin ang lahat ng utos ng pamahalaan. Ang hindi lang namin pwedeng gawin, yung talikuran namin ng Panginoong Hesukristo. Hindi kami magugulong tao. May ambag kami sa lipunang ito. Pero sa harap ng walang katarungan, ipagtagubilin mo ang iyong konsensya sa Diyos. Huwag magsasalita ng masama sa pinuno ng bayan ayon sa salita ng Panginoon. Subalit anong sabi ng banal na kasulatan? Isama natin sila sa panalangin. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. 1 Timothy 2:1 to 4. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, inaaral ko na manaing o humingi, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan o nasa otoridad, upang tayo ay mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Yan lang naman ang gusto ng Kristiyano. Hindi po kami, yung pag nalasing po kami, nagwawala po kami sa kalye. Ang hinahanap lang po namin, payapang buhay. Kaya ipanalangin natin na ang kapayapaan ng lipunan ay magsimula sa mga pinuno nito. Iyan lang ang papel natin bilang mga Kristiyano. Patunayan natin na hindi lang tayo tumatanggap ng tulong sa gobyerno. Ang buhay natin at ang paglilingkod na ginagawa natin ay malaki ang naitutulong sa ating pamayanan. Wala tayong pulis sa simbahan. Sila ang may pulis. Pero bakit pwede naman nating ipanalangin sa Panginoon na iligtas ng Panginoon ang lahat ng adik, isang adik at a time? Ang mga taong sakit ng ulo sa pamayanan natin, na sana sila'y baguhin ng Diyos mula sa panloob.
One soul at a time. At kung iisipin mo, kung dumating sa punto na mga matatanda ay talagang mahirap na impluwensyahan, sagipin natin ang mga bata, mga kapatid. Isang bata sa bawat pagkakataon. Ilang hangad natin na makapamuhay tayo ayon sa ating pananampalataya ng may kalayaan. At sa panahon na sana huwag pahintulutan ng Diyos na kahit ang gobyernong ito ay hindi niya nakakayanin at siya'y magkokolaps na sa kanyang sariling korupsyon. Mawawasak siya sa kanyang sariling mga batas na ipinasa. At magkakagulo ang bayang ito at mawawala ang gobyerno, mga kapatid. Alalahanin natin, mga tagasunod tayo ni Kristo. For the meantime, ipanalangin natin ang ating barangay captain. Ipanalangin natin ang mayor natin. Ang gobernador natin. Yung mga senador. Ang presidente natin. Inilagay sila ng Diyos doon. Tayo naman, inilagay tayo ng Diyos dito. Ngayon, kung instrumento sila ng Diyos, alam natin na kung hindi nila ginagawa ang trabaho nila, sisingilin sila ng Panginoon. Sapagkat dapat ministro sila ng Diyos. Kaya dapat ipanalangin natin ang lahat ng tao. Ipanalangin natin sa pamamagitan ng kanilang pamumuno, makapamuhay tayo. Magtahimik, makatulog man lang tayo sa gabi ng mahimbing. Sana na walang nagnanakaw, nang walang maingay at walang nagwawala. Ipanalangin natin na sila'y tunay na maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang bilang pakitang tao o bilang pamumulitika. Kapag kampanyahan, tanggap sila ng tanggap sa Panginoon. Lahat ng simbahang pinapasukan nila, pa-pray over sila ng pa-pray over. Bakit? Kampanyahan eh. Sana iligtas sila ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon ang kaligtasan ng tao. Gusto kong sabihin sa gobyerno, mararangal na tao kami. Huwag nyo kami masyadong intindihin, basta ayusin yung mga problema ng bansang to. Marunong din kami magtrabaho. Marunong din kami magsikap, basta ayusin yung ekonomiya. Kaya ganun din ang turo ni Pedro. Sinulat naman ni Pedro ang pagkakaroon ng mabuting patutuo ng mga Kristiyano. Basahin natin, 1 Peter chapter 2, verse 12 hanggang 20. Kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw.
Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Kung hindi mo yan gusto at hindi mo binoto yan at yan ang lumabas, alang-alang na lang sa Panginoon. Pero hindi tayo makikisali sa mga partido, hindi tayo magpapagamit sa ambisyon ng sino man. Susunod kami sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na isinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo, na gaya na kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan. Yan lang huwag natin gagawin. Okay, mga Kristiyano tayo, gagawa na tayo ng kasamaan dito. Huwag. Marami nang gumawa, nagtayo ng pansariling negosyo ginamit religious purposes. Non-profit, pero kumikita sila. Malaya tayo. Pero darating ang panahon, pag nakita ng gobyerno yan, hihigpitan niya ang mga non-profit. Kasi dahil sa mga maraming mga simbahan, kunwari non-profit, pero pansariling kita ang hinahanap. Kaya ang sabi diyan, malalaya tayo pero wag nating gamitin ang kalayaan natin bilang balabal ng kasamaan. Kundi gaya ng alipin ng Diyos, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Matakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Mga alipin, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon. Isipin mo, during their time, may mga Kristiyanong alipin. Napakalaking pagkakaiba. Hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi maging sa mababagsik. Sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sino man ng kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkasala, kayo'y sinampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagtitiis o nagbabata, inyong tanggaping may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung hindi patas ang gobyerno at ang sino man, mabuti nang magtiis ka na tama ang ginagawa mo kaysa nagtitiis ka dahil sa kasalanan na ginawa natin. Sa dulo mapapahiya sila. Pinarusahan natin ang mga taong walang ginawang kasalanan. Ang senturyon na nagpako kay Kristo tumingin, tunay nga na matuwid ang taong ito. At yan ang hindi maintindihan ng mga taong walang Diyos sa kabuuan ng kasaysayan. Dahil sa kanilang pananampalataya, sinunod nila, nilunod nila sa ilog ang mga mananampalataya. Sino ang gumawa? Mga gobyernong walang takot sa Diyos. Pero hindi naghihimagsik ang mga Kristiyano. Lagi nating hinahanap ang kapayapaan. Lagi nating hinahanap ang pakikipagkasundo.
sapagkat yan ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo. Nang siya ay nasa krus, kanyang sinabi, Ama, patawarin mo sila. Sino? Yung mga naglitis sa kanya ng walang due process. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Para kanino? Para sa atin ngayon. Upang maligtas tayo. Upang yung Espiritu niya maging Espiritu rin natin. Upang yung buhay niya maging buhay din natin. Mga kapatid, bukas makalawa ang ekonomiya pwedeng bumagsak. Bukas makalawa, maaaring ang gobyerno at ang mga gobyerno ay mauwi na naman sa isang malawakang digmaan. Kaya't ating pagtitiwala ay sa Diyos, hindi sa tao. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Pero ihanda natin ang ating mga damdamin, ang ating mga isip, mga Kristiyano tayo. May mga panahon talaga na wala kang magagawa. May mga panahon na wala kang matatakbuhan. Ang Panginoong Hesukristo lang at ang sasabihin niya sa iyo, huwag mong labanan ang kasamaan. Kaya't habang may pagkakataon at habang mayroon tayong laya, mga kapatid, gamitin natin ang ating kalayaan na maglingkod sa Diyos. Habang hindi tayo pinagbabawalan, ipangaral ang Ebanghelyo. Kung naaapektuhan ang inyong pagsamba dahil sa may trabaho kayo, may karapatan kayong ipaglaban ang inyong paniniwala, may batas tungkol dyan. Ang mga batang hindi pinapayagan na magulang sa Sunday school na gusto ng bata, may batas na poprotekta dyan. Mga misis na inaabuso ng mister, pinagbabawalan na umaten, may batas para dyan. Ngunit marami pa rin hindi naglilingkod sa Panginoon. Punong-puno tayo ng maraming karapatan. Pero marami pa rin hindi gumagamit ng karapatan para pag-igihin kanilang paglilingkod kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang tunay na kalayaan ng Kristiyano kay Kristo ay nakikita sa panahon na wala ka ng pagtitiwalaan ang Panginoong Hesukristo na lang. At yan naman ang palaging sinasabi ng mga Kristiyano. Itinuro ni Pedro na ang mga Kristiyano ay dapat magpasakop at gumawa ng mabuti. Kahit sa ilalim ng malupit at di makatarungang pamamahala. Ang pagtitiis sa gitna ng di makatarungang pagdarusa, kung ito'y dahil sa budhing nakatuon sa Diyos ay kalugod-lugod sa Kanya. Kapag ang isang Kristiyano ay gumagawa ng mabuti, ngunit nagdurusa pa rin, at tinatanggap niya ito ng may pagtitiis, ito ay may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Huwag nating kalimutan, huwag din nating kalimutan mga kapatid na kahit tinuruan tayong magpasakop sa pamahalaan, may hangganan din ang pagpapasakop na ito. At dapat banggitin ko ito sa gabing ito. Ano ang hangganan na ito? Isa lang ang hangganan. Sa Gawa 5:29, Gawa 5:29, tulad ng sinabi ng mga apostol sa harap ng Sanhedrin, dapat muna kaming sumunod sa Diyos bago sa mga tao. Yan lang ang pagsuway na ginagawa ng mga Kristiyano.
ang batas na suwayin namin si Kristo, hindi namin pwedeng suwayin si Kristo. Hanggat hindi mo ko nakukumbinsi mula sa banal na kasulatan at sa isang malinaw na pagpapaliwanag ng common sense at konsyensya, hindi ko pwedeng suwayin si Kristo. Mas mabuting sumunod sa Diyos at bago sa mga tao. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, hindi tayo tuturuan ng Diyos na gumawa ng masama sa ating kapwa. Kaya sa pagsunod na ginagawa namin sa Panginoon, ginagawa namin ng mabuti ang aming kapwa. Sapagkat ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. Pero kung sasabihin mo sa akin na huwag na akong sumunod sa Panginoon, gusto mo bang gawan kita ng masama? Hindi. Susunod ako sa Panginoon. Kapag ang utos ng pamahalaan ay sumalungat sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa Diyos ang dapat manaig. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay nananatiling mabuti, kahit pa ito'y ituring na masama o labag sa batas ng mga taong may kapangyarihan. Kaya't ang isang Kristiyano ay hindi dapat magkompromiso sa kanyang pananampalataya. Kahit pa siya ay harapin ng pagbabanta, kaparusahan o pag-uusig mula sa mga nasa kapangyarihan. Bilang pangwakas na panawagan, mga kapatid, magbasa tayo sa Hebrews chapter 12. Yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manlulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Mga kapatid, dumating na ba sa punto ng ating pag-uusig na sasampalin ka sa kanan at wala kang ibang option maliban sa iharap ang kaliwa mo? Sa totoo lang niyan, kung hindi ka magrereklamo, may magrereklamo para sa iyo. Dumating na ba sa punto na ang ating paglilingkod sa Diyos ay parang wala na tayong karapatan? Sinabi ng sulat, hindi pa kayo umabot sa pagdanak ng dugo sa pakikipaglaban sa kasalanan. Mas madalas na madalas pa sa atin, yung mga nangyayari sa atin na kawalang katarungan, ginagamit natin para magkimkim tayo ng galit at paghihiganti. Alam kong mahirap at mahirap lunukin ang mga bagay na ito. Subalit alalahanin mo ang Panginoong Jesucristo. Hindi magtatagumpay ang iglesia sapagkat malakas ang kapit natin sa gobyerno. Hindi magtatagumpay ang iglesia sapagkat malakas ang ekonomiya ng iglesia. Sabi ng banal na kasulatan, at sila'y nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero.
at sa pamamagitan ng salita ng kanilang buhay na patotoo. At hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Nagtatagumpay ang iglesia sa mga panahon na wala na tayong malalapitan, ang Panginoon na lang. Alalahanin natin si Kristo. Siya ang umpisa ng ating pananampalataya. Siya rin ang magpapasakdal nito. Yung narinig natin sa kanyang salita, maaaring naunawaan natin pero hindi natin masyadong maproseso. Magsimula tayo sa kanyang salita. At sa pananalangin at paghingi sa kanya ng lakas ng loob, yung napakinggan natin ngayon, yan ang huhubog sa atin ng isang bagong puso. Sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon. Sa iyong salita, pinaliwanag mo sa amin na binigyan mo kami ng gobyerno sa bansang ito na bagay sa mga tao sa bansang ito. Ang daming masamang balita na nakakapanggalit at nakakapag-init ng ulo sa kawalan ng katapatan at kawalan ng pananagutan sa aming gobyerno. At kami, Panginoon, sa abot ng aming makakaya ay nagsisikap mamuhay, nagtatrabaho para matugunan ang aming mga pangangailangan at maitaguyod ang iyong gawain, ay nakakaranas pa ng hindi tama mahabag ka, O Diyos, sa bansang ito. Nagtitiwala po kami sa iyo. Tulungan mo ang presidente namin. Bigyan mo siya ng maayos na pag-iisip. Pagalingin mo siya sa kanyang pagkakasakit. Kung meron po siyang adiksyon, pagalingin mo rin siya. At kung ano man ang kanyang kalagayan, i-uphold mo siya, Panginoon. Maaaring hindi namin siya binoto lahat, pero pinahintulutan mo siya sa bansang ito. Panginoon, ibalik mo ang mga Kristiyano sa tamang pananampalataya. Ibalik mo ang mga iglesia sa kanilang tamang tungkulin. Hindi kami naparito sa daigdig na to para gawin ang trabaho ng gobyerno. Naparito kami para sa isang moral at espiritual na pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tulungan mo ang iyong mga iglesia na imbis na makihalo sa mga parti-partido sa pamahalaan,
ay magbalik sa tamang disiplina sa loob ng iglesia upang ang mga Kristiyano ay makapamuhay ng may pagsisikap, hindi panggulo sa komunidad, may mabuting adhikain at makakatulong sa kapwa, na kahit ito'y maliit, Panginoon, subalit ito ang binigay mo sa amin para makaabot kami sa mga tao. Salamat din po ng gobyerno ay ina-uphold mo alang-alang sa iyong mga anak. Marami kang mga anak ang nakakatanggap ng libreng gamot, libreng check-up, nakakabahagi sa mga social pension. Ang mga anak namin ay nakakapag-aral sa mga pampublikong paaralan. Kaya ipakita mo naman, Panginoon, na hindi kami habang buhay dedepende sa mga ayuda ng gobyerno. Ang mga may sakit ay matututong gumaling, ay pagagalingin mo, didisiplinahin ang sarili, at bibigyan mo ng pamamaraan. For the meantime, salamat po, Panginoon, na ang mga pinaaral ng libre sa gobyerno, ang aming mga kabataan ay magsisikap, makakatapos sa pag-aaral at hindi sasayangin ang pundo. Na sa bawat tinatanggap naming tulong, pag-iigihan namin na mabuhay ng marangal. Hindi kami magsasayang ng pera. Sapagkat nasa po kami ng buhay na mapayapa, tahimik, at higit sa lahat nakapaglilingkod kami sa iyo ng maayos. Tulungan mo kami na magkaroon ng puso na kagaya ng puso ng Panginoong Hesukristo, na handang umagapay sa mga taong nangangailangan ng tulong, handa sa pagmamahal, na hindi po namin kukonsintihin ang mga masasamang gawain. Ang iglesyang ito ay ligtas na lugar para sa pang-aabuso. Ito ay magiging takbuhan ng mga taong naghahanap ng kalinga mula sa iyo. Ang lugar na ito ay magiging lugar na kung saan ang mga napapagod ay magkakaroon ng kapayapaan sa iyong salita. Makakatagpo ng bagong buhay kasama namin sa iglesia. Makapagbibigay ng layunin sa pagsunod kay Kristo, mga bagay na hindi kayang gawin ng gobyerno. Kaya Panginoon, sa mga susunod na araw na magtataas sa mga bilihin, bigyan mo kami ng talino. At hindi kami aangal. Haharapin namin ito na may pagtitiwala sa iyong paghahari sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Gawin mo ang iglesyang ito na liwanag sa lugar na ito. Gawin mo kami, saan man kami naroon,
ano man ang aming mga trabaho at gampanin sa lipunang ito ay maging ilaw upang ang tao ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. Patatagin mo po ang aming mga gawa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.